Nagbunyi naman ang ilang mamabatas sa paghain po ng temporary restraining order sa paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Isang magandang balita ito para kay Chairperson ng Senate Committee of Health na si Senator Bongo na naghatid ng pasasalamat sa Korte Suprema sa paghahain ng TRO sa PhilHealth. Anya, nagbunga ang 4 na Senate session kung saan nabigyan sila ng sapat na oras para ihatid ang kanilang mga daing kung bakit dapat ipatigil ang paglilipat na higit 89.9 billion pesos unused funds ng ahensya. Pero anya, hindi pa dito natatapos ang laban dahil marami pang kailangang baguhin at i-improve sa mga policies ng ahensya, kagaya ng pagsasama ng visual at dental care, pagpapalawak ng benefit packages at pagbaba ng premium contribution. Pondo po ng PhilHealth ay para sa health. Ayusin niyo po ang inyong serbisyo, PhilHealth. Habang may mga kababayan nating Pilipino na naghihingalo po, habang may mga kababayan nating Pilipino na ayaw magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa ospital, habang may mga kapwa nating Pilipino namamatay na lang dahil sa sakit at dahil po sa kahirapan, patuloy ko pong lalabanan ang mga anti-poor policies at lalo kong isusulong ang mga programa at batas na magtataguyod sa kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Tila sinigundahan naman ni Senator J.B. Ejercito na may akda ng Universal Healthcare Act ang sentimiento ni Go na dapat manatili lamang na gamitin sa healthcare ang pondo para direktang pakinabangan ng mga PhilHealth members. Ayon pa kay Ejercito, malaki ang tsansang may deklarang isang paglabag sa saligang batas ang natigil na fund transfer. Patuloy man siyang umaasa na may babalik pa rin ang 60 billion pesos unused funds ng PhilHealth na naibalik sa National Treasury. Definitely. But again, we just have to, kung ano na to it's judiciary, nasa kamay na yun ng judiciary. We cannot influence that, no? Siyempre, we have to respect the co-equal branch of government, no? Nasa kanila po eh. But I'm hoping that it will be resolved very soon. Again, for the benefit of the members. Kasi nga, sana maahabol pa natin na yung whatever we can save para nga mas magastos ito sa mga beneficiary, no? Lalo na ngayon sa mga pasyente. Ang concern ko talaga, which is really bothering me, yung pong mga lumalapit sa opisina, those who are seeking assistance to pay for their medical bills. So, syempre nakakalungkot, di ba? Dapat by now, ramdam na po yan. So, yun, sana masipa natin para ma-prioritize natin yung mga beneficiaries.